Praise God. Pakisabi sa iyong katabi, welcome. Ayan, isang pinagpalang hapon sa buhay ng bawat isa. Pakisabi nga sa iyong katabi, isang pinagpalang hapon sa iyo, kapatid. Amen. Salamat sa Lord dahil sa araw na ito tayong lahat ay nagkatipon-tipon upang patuloy nating bigyan ng pasasalamat at pagpupuri ang ating Diyos. Amen. At ang Lord, kung paano tayo ay excited na purihin siya, pasalamatan siya, much more na excited yung Lord na i-accept yung ating mga pagpapuri at pasasalamat. Amen po ba? Amen. Sige, tayong lahat ay tumayo. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this great opportunity. We appreciate this great opportunity that we have to gather in this place, to welcome once again your Holy Spirit in our midst today. We welcome you once again, O Lord God, sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Ang inyo pong presensya, Lord God, ang patuloy naming hinahangad, O Lord God. Ang inyo pong mga anak na galing, O Lord God, sa iba't ibang lugar, O Lord God. But they came here, O Lord God, because we want, O Lord God, to meet you and rest in you, O Lord God. Rest with you, O Lord. Sa araw po na ito, Panginoon, hayaan niyo po na ang inyong mga anak, O Lord God, ay patuloy na mapuno ng kagalakan at ng iyong pag-ibig, O Lord God. This is our hiding place. This is our place of worship. This is our place of praise. This is our place of thanksgiving. The place where we declare your goodness sa aming mga buhay. The place where we declare, O Lord God, your faithfulness sa aming mga buhay, O Lord God. Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, we will give our best to give you all the glory, O Lord God, and prepare the hearts of your people, O Lord God, to receive your heart and allow your heart, O Lord God, to move inside in our hearts, O Lord God, for us to be transformed in the image of our Savior, Lord Jesus Christ, O Lord God. Tanggapin niyo po lahat ng papuri at pasasalamat, pagdakila, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Alam ko na excited na tayong lahat na bigay ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige, malakas sa palakpak sa ating Panginoon at patuloy nating ipalakpak ang ating kamay. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you, Jesus. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, Lord. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, lahat na nananabik ay papalakpak ang kanyang kamay.
We give you thanks, O Lord God. We love you. We praise you, Lord. We honor you, O Lord God. Minsan pa po nating itaas ang ating mga kamay and allow our hearts to worship the Lord our God. Kami narito, O Lord God, upang ikaw ay purihin, O Lord. Upang ikaw ay sambahin, Panginoon. Hindi po namin, Lord, pinagsasawaan na gawin, Lord God, na ikaw, Panginoon, ay pasalamatan, O Lord, ng aming mga labi, ng aming mga buhay, O Lord God. Habang nakataas ang aming mga kamay, O Lord, kinikilala namin na ikaw ang Diyos, Lord God, ng aming mga buhay, na laging karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng aming pagsamba, O Lord. We worship you, Lord. Sinasamba ka namin, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Salamat, Lord. We worship you, Lord. Ikaw, O Lord. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa bawat tanong ng buhay, suliraning di maintindihan, ikaw mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga
na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presitatas. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong itatas. Taas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais magawalan namin ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Come on, people of the Lord, lift your voice. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Come on! Suriin mo ang puso ko. Yes, Lord! Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presitatas. Taas ang sa'yo, tanging sa'yo lamang namin itataas ang aming kamay. Aming Diyos na mahabagin, Diyos na maunawain sa aming kalagayan. Ikaw
Sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw nahaharapin ko pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Yes, Lord. Oh, Jesus, we love you. Sa'yo ako ay lalapit, dadamin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo maasa, sa yakap mo maasa. Oh, Jesus, pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay ngang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y
Ang pag-ibig mo ay sapat, Lord. Sa aming mga buhay. Krus mo ang tanging yayakan sa bawat araw, sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo'y tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking hikain. Krus mo ang tanging yayakapin, sa bawat araw na haharapin ko. Tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking hikain. Krus mo ang tanging yayakapin, sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking hikain. Krus mo ang tanging yayakapin, sa bawat Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka Aming mga kapatirang tungo. sa mga oras na ito, Diyos, sila iyong pagpapahingahin ng iyong presensya. Tulad ng iyong sinabi na lumapit sa iyo ang mga napapagal at mga nabibigatan sa kanilang mga pasanin at iyong pagpapahingahin ang sino mang lumalapit sa iyo. Pawiin mo ang mga kabigatan ng iyong mga anak na tanging ikaw lamang ang may kakayahang pumawi nito. Nakikita mo ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga buhay. May mga personal silang mga battle na kinakaharap, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng kanilang mga battle sa buhay, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng solusyon sa mga problema na para bang mahirap nang masolusyonan, Panginoon. Mga tao, Panginoon, o Diyos, na kanilang nilapitan pero hindi nakatulong upang, Panginoon, mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema. Ngunit kapag kami sa iyo lumapit, siguradong may solusyon kang ibibigay, Panginoon, sa amin. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Ikaw ang Panginoon naming tumutulong sa amin. Ikaw, Panginoon, ang umaabot sa aming mga buhay. Ang pangalan mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Walang pwedeng pumantay sa iyong pangalan. Walang pwedeng pumantay sa iyong pagmamahal, O Diyos. Binigay mo ang buhay mo sa krus para kami iyong tulungan, upang kami iligtas, upang sa panahon na kami, Panginoon, ay nabibigatan, Panginoon, meron kaming tatawaging Panginoong Jesus. Meron kaming malalapitan. Meron kaming, Panginoon, Diyos na buhay. Hallelujah, Panginoon. Na nangako sa aming buhay na hindi kami iiwanan ni pababayaan man. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy, O Lord God, ang transformation ay patuloy mong ikawad sa aming mga buhay. Ang pag-ibig mong magtapatransform sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. To you belongs all the glory. Take over, Holy Spirit, in this place. In Jesus' name we pray. And all the people of God, everybody say amen. Praise God. Give the Lord God a big hands of praise. Glory to Jesus. Mahina po ang ating palakpak. Ang presensya ng Panginoon po ay nandito. Nasa ating kalagitnaan. Feel na feel po natin yung presence ni Lord. Amen? Daman niyo po ba ang presensya ng Panginoon? Hallelujah. Kamusta po ang bawat isa sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo? Tinapik po nating nakaraan yung patungkol po sa abide. Dahil kinakailangan kumapit sa Panginoong Jesucristo, dahil kung hindi ka kakapit, hindi ka magbubunga ng bunga ng Espiritu Santo. Amen? Tanging si Jesus ang makakatulong sa iyo
para magbunga ka, matransform ka sa taong 2024 na paparating. Kung meron kang nakikita sa iyong sariling hindi ka pa nagbabago o meron pang hindi pa nababago, paparating na ang pagbabago sa iyong buhay. Sabi sa iyong katabi, paparating na. Paparating na ang pagbabago sa iyong buhay. Inside and out. Naniniwala ka po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo ang Diyos ang may kakayahang baguhin ang iyong buhay, baguhin ang iyong kinabukasan? Ito'y kanyang pagagandahin, ito'y kanyang aayusin sa magulong pamumuhay na pinagdadaanan mo ngayon. Magugulat ka, kapit lang kay Kristo, parang katulad ng isang branch. Kapit lang, makikita mo na ikaw ay pamumungahin ng Panginoon. Mabubuting bagay ang paparating sa lahat ng kumakapit kay Kristo. Hindi masasamang bagay, sapagkat mabuting puno ang Panginoong Jesucristo at mabuti rin ang mga paparating sa iyong buhay. Amen? At dadakilain at pupurihin mo siya sa mga araw na yon. At ngayon pa lamang, habang naghihintay pa tayo sa mga blessing na paparating, at ngayon, meron na ang ilan sa atin, natatransform na po tayo, kaya palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Glory to Jesus Christ. Isang masagana, palakpak sa Panginoon. Ayan. Bago ko po ibahagi ang salita ng Panginoon po, sa verse na ating babasahin, meron po muna akong ipapanood sa inyo na kaunting maiksi na video po. Ayan. Well, I kept the Mercedes. My weekend car. God, yun lamang po. Sa tingin ninyo, ano kaya ang title ng message? Excited na ba kayo? Based sa inyong napanood? Hulaan nyo kaya? At mahuhula nyo kaya? Walang iba kundi ang the power of self-control. Nakasabi sa iyong katabi, the power of self-control. Galatians chapter 5 verse 22. Yun yung mapapanood kanina, lahat ng ating napanood, wala silang self-control. Dahil sa kawalan ng self-control, yun, napapaaway sila, nakakasakit sila, maging man yung, mapanood nyo, no? Nasa office, galit na galit, tinapon ng mga papers na hawak, ayun, umalis na. Sumakay ng sasakyan, sinipa yung sasakyan. Hindi niya alam, pinapanood siya ng kanyang mga ka-office mate. Amen? Meron doon isang magulang, kawala ng self-control, sigurado, umiiyak siguro yung baby, umiiyak yung bata. Kaya ginawa niya, sinipa niya yung kanyang baby. Ano? Lack of self-control. Okay? Mapansin natin,
naglalakad yung tao, ang dami pong nakaharang sa kanya habang siya naglalakad kasi nagmamadali siya, siguro papasok sa school, papasok sa trabaho, o may pupuntahan, uuwi na sa bahay, sabik nang umuwi. Dahil may mga nakaharang, pinagtutulak ngayon yung kanilang, yung mga taong nakaharang sa kanya. Amen. Amen? Kamusta po kayo? Naranasan niyo po ba yung mga napanood niyo kanina? Halimbawa, may nag-order ng spaghetti. Siguro puro utos 'yun, no? Puro utos siguro yung no? Halimbawa, itong nag-order ng spaghetti. Galit na galit yung waiter. Ayun, yung spaghetti inilagay na sa mukha. Nakakita na ba kayo ng mga ganoon? Pag galit na galit yung taong laging nauutusan, nagdadabog na siya. Nakasabi sa yung katabi, hindi ikaw 'yon. Na kapag laging nauutusan at laging nauutusan, dahil meron kang trabaho mo yun, at lagi kang nauutusan, nasa sayo yan kung paano ka magre-react doon sa trabaho na kung saan nagtatrabaho ka ngayon. Amen? Kaya Galatians chapter 5 verse 22, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, then meekness, and self-control. Gentleness and self-control. Pakisabi sa iyo katabi, self-control. Sa tingin mo, ilang percent sa iyong sarili, ilang mabunga kaya ang self-control sa iyong buhay? O lagi kang nawawala ng self-control sa iyong buhay? Meron kayang fruit ng Holy Spirit na sa'yo? Nung bumaba ang Holy Spirit sa atin, okay, nabaptize tayo ng gift ng Holy Spirit, nagkaroon tayo ng gift of healing, deliverance, prophecy, hindi kasama po doon yung fruit ng Holy Spirit. Tapagkat ang fruit ng Holy Spirit, dinedevelop po yan every day. May kausap po ba ako? Araw-araw mo siyang ede-develop, kaya maraming anointed, pero hindi maganda yung ugali. Amen? Maraming magagaling, mga talented. The problem, hindi maganda yung ugali. But praise be to God, dahil si Jesus ang makakatulong sa mga taong nag-i-struggle katulad ng ating mga napanood. Na siya lamang ang makapagpapabago sa mga taong katulad ng ating mga napanood kanina. Kung nakikita mo yung sarili mo na meron kang ganong karakter at meron kang ganong pag-uugali, good news, hindi pa tapos si Jesus sa'yo. Amen? May good news, hindi pa tapos si Jesus sa'yo, buhay ka pa, patuloy kanyang tuturuan ng kanyang mga salita at mga mensahe upang makita mo ang iyong sarili na ang Panginoong Jesus pala pumunta sa mundong ito. The Word of God was given not to give us more information about His Word, but the Word of God was given to transform you, to change you. Pakisabi sa iyong katabi, to change you, to transform you. Pwede pala yun na marami tayong alam sa Bible, Genesis to Revelation, pero hindi transform ang ating buhay. Pwede ba yun? Yung dumami at marami kang alam sa Word ni Lord nasa ating isip, pero yung ating karakter, walang self-control. At kapag nagkaroon ka ng bunga ng self-control, ang magiging masaya kapag nagkaroon ka ng bunga nito, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, anak mo, pamilya mo, ka-office mate mo, katrabaho mo, at mga tao sa mundo. Dahil pag may self-control ang isang tao, hindi yan lagi ng aaway. Pagkasabi sa iyong katabi, hindi lagi yan ng aaway. Oh, come on. Pakisabi sa iyong katabi, oh, come on. Pag may self-control ang isang tao, uulitin ko, magkakaroon siya ng pagpipigil sa kanyang sariling mang-away. Kung kayo po ay may mga cellphone dyan, at titignan ninyo ang inyong sarili, meron kayong camera dyan, at ito, nakikita ko ang sarili ko, yang sarili ko na yan. Okay? Itong sarili kong itong pagmumukhang ito, yang mukha na yan,
sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, yung pagmumukha na yan, yung dating yan, by the power of the Holy Spirit, itatransform ni Lord yan. Amen? Transformation. Sinong mahilig ditong magsalamin? Taas ang kamay ng mahilig magsalamin. Ano ang purpose ninyo? Bakit kayo nagsasalamin? Sapagkat kayo'y aware. Nagiging aware po tayo sa ating itsura. Baka mamaya kasi may muta tayo, may dumi tayo. Gusto natin yung image natin maging maganda at gwapo. Lagi tayo nagsasalamin, concern ka sa yung image. Gusto mo laging gwapo ka at maganda ka. Amen? The problem is ito. Marami nagsasalamin pero hindi sinasalamin ang kanilang pag-uugali. Ang sinasalamin nila yung kanilang itsura, kung maganda ba o gwapo. Pero ang Panginoon, ang salamin ng Panginoon, kapag tayo ay nakatingin kay Kristo at sinasalamin tayo ng Panginoon, ang tinitignan niya hindi yung panlabas na anyo natin, hindi yung kagandahan natin, kagwapuhan natin. Tayo mga tao nakatingin sa ganda, sa beauty. Amen? Nagsasalamin tayo, nakikita natin physical. Pero si Jesus, ang salamin ng Panginoon, tinitignan niya sa atin yung ating ugali. Amen? Tinitignan niya kung merong bang mga pangit na pag-uugali na nasa atin. At ito ang maganda. Pag nakita ni Jesus may pangit na pag-uugali sa atin, aayusin niya yan. Parang nagtatanggal tayo ng muta. Ay, may muta. Ay, may dumi ako. Aalisin niya yung dumi. Aalisin niya yung dumi. Kaya yung kawalan ng self-control, kung meron sa ating dito na nakikita mo, wala kang self-control, dumi yan sa harap ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, alisin yan sa'yo. Amen? At tulungan tayo ng Panginoon sa mga araw na ito na tanggapin ang truth, tanggapin ang mga katotohanan patungkol sa iyo, sa kanyang salita. Dito po sa 1 Samuel, meron pong isang lingkod ng Panginoon, ang pangalan ay David. Meron po siyang 600 na tauhan na nagugutom, nangangailangan ng pagkain. Alam nila na yung araw na yon, araw ng feast o pista. Alam natin sa mundong ito, pag pista, maraming kainan. Amen? Naghahanda yung mga mayayaman. Gasino sa kanila yung maghanda at magpatay ng mga baboy dyan, magpatay ng mga tupad dyan. Gasino sa kanila, mayayaman sila. Si David gutom na gutom. Mga panahon na yon, hindi pa po siya king noon, hinahabol pa po siya ni Saul. Okay? Sa sobrang gutom niya, naisip niya yung kanyang tinulungan. Walang iba kundi si Nabal. 1 Samuel chapter 25 verse 36. Pero bago po tayo pumunta doon sa 36, pumunta muna tayo sa 2. 1 Samuel chapter 25 verse 2. Sa Maon ay may isang taong mayaman. Malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Mayroon siyang 3,000 tupa. Grabing yaman. At 1,000 kambing. Wow! Nabal ang kanyang pangalan. Ngayon, may pinapunta si David ng mga tauhan niya para sabihan si Nabal. Okay? Na, oy, nagugutom ang aming mga kawal. Sabi po dito, pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at pinasabi ang ganito, sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambahayan. Nabalitaan namin ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng nagpapastol nila rito sa Carmel. Okay? Sa 10, sinabi ni Nabal, sa 10, 1 Samuel 25 verse 10, sinabi ni Nabal, sino ba si David? At sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, sino ba si David? Sino ba ang anak ni Jesse? Maraming mga alila sa mga araw na ito ang lumalaya sa kanilang mga Panginoon. Nilait niya si David na tumulong sa kanya para protektahan ang kanyang mga kayamanan. Nung nangangailangan si David at siya naman yung nangailangan, ibinigay niya yung proteksyon dahil mandirigma sina David at kanyang mga tauhan. Nung siya na ang nangailangan at lumapit kay Nabal,
nilait niya si David. Sa 11, ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop nang galing. Pakisabi sa iyong katabi, may attitude. Pakisabi ulit, may attitude. Okay? Pagkatapos tulungan, sakitan ni David, nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang tabak ninyo. Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. Okay, tignan niyo po. Si David napakabait, matulungin, tumulong kay Nabal. Nung nabalitaan niya na hindi siya napagbigyan at di siya pinagbigyan ni Nabal, siya'y nagalit na wala ang self-control ni David. Kahit siya ay born from the heart of God, nawawala pa rin pala yung self-control kahit Kristiyano ka na, ano? Naniniwala ba kayo doon? Kahit may takot ka na sa Diyos, yung kapag merong taong ang bait-bait mo sa taong yon, tinulungan mo ang mga taong yon, okay, lalo nung mga matatanda po ditong tumanda na, nung panahon ang inyong mga pamangkin ay mga bata pat naghihirap pa, nung panahon na sila ay tumatawag sa inyo at humihingi ng tulong, natulungan nyo sila. Okay? Nung panahon na natulungan nyo sila, at ikaw naman ngayon na nangangailangan ng tulong dahil naghirap ka na o nawalan ka o may pagsubok na dumating sa iyo kung bakit naghirap ka, nung kinokontak mo na sila, hindi mo na sila makontak bagkus may naririnig kang hindi na maganda na pananalita sa kanila na dati mo silang mga tinulungan. Sino nakaranas noon? Taas po ang kamay. Wala. Sila. Okay. Amen? Okay, yung mga ganun po ba? Kaya, anong magiging pakiramdam mo? Kahit Christian ka. Okay, pagkain lang ang hiniling ni David. Yung meron lang makain ng kanyang mga tauhan dahil gutom na gutom ang kanyang mga tauhan. Piyesta naman. Gasinong magbigay ng mga pagkain, konting pagkain para lang makakain. Pero wala. Nilait niya. Kaya si David, galit na galit si David. Pupuntahan ko yung si Nabal. Papatayin ko yung mga tauhan niya. Yan, papatayin ko. Tara mga kawal, ang kapanadaang kawal. Pumunta sila. Sinabi ng isang pastor kay Abigail. Yan. Si Abigail po yung asawa ni Nabal. Meron po siyang asawa. Si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap. Meron pala nun, no? Magalang kang nakikipag-usap sa tao at sabi rito sa 14, sila'y ininsulto ng inyong asawa. Nakaranas na po ba kayong magalang kayong makipag-usap sa tao? Pero sa kabila ng galang ninyo, insulto pa rin ang na-experience ninyo sa kanila. Ang balik nila ay insulto. Ikaw ay magalang. Hello po. Ganito po. Ako po ay napag-utusan lamang po na kanyan po. Experience na po ba yun? Yung magalang naman kayo. Dahil hindi naman po perpekto si David, sabi ko nga lagi, may pangalang perpekto, pero walang perpekto. May pangalan na perpekto. Amen? Pero dahil Christian ka, kasama ka pa rin sa pagmomold ni Lord, patungkol sa self-control. Ayan na, ito na. Pagpunta niya doon, may Abigail na sumalubong. Sabi nga rito, mababait ang mga taong iyon. Tignan nyo, tinulungan nila kami at wala silang kinuwang anuman sa amin sa buong panahong kasama namin sila sa parang. Kapatid, kung ikaw ay mabait ngayon at alam mong mabait ka at gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa at may sumasaksi, katulad nung may mga taong sumaksi kina David, mabait sina David, mabait yung mga yun, pero bakit nyo ininsulto, ganyan. Hindi ka nag-iisa sa kabaitan mo. Pakasabi sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Kung mabait ka ngayon, tumutulong ka sa kapwa mo, pero yung mga taong tinulungan, wala kang bait. Makikita natin sa huli, ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Hello? Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, sa kabaitan mo at kabutihan mo, sa kapwa mo. Bagamat ang response nila ay hindi mabuti,
Huwag ka pa rin mag-alala, ang Diyos pa rin ang magpapala sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ito, tingnan nyo po. Dito po sa 25 ng 1 Samuel 25 verse 25, may nabagitan si Abigail. Dito na papasok yung mga revelation. Ipinakiusap ko sa iyo na huwag pansinin ng aking Panginoon itong lalaking si Nabal o si Nabal na may masamang ugali. Sabi ng kanyang asawa na si Abigail, may masamang ugali ang kanyang asawa si Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kahangalan ay nasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod ay hindi nakakita sa mga kabataang tauhan ng aking Panginoon na iyong sinugo. 26. Ngayon, Panginoon ko, habang buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagpapadanak ng dugo at sa pagiganti ng iyong sariling kamay. Ang iyon nawang mga kamay at ang mga nagnanais gumawa ng masama sa aking Panginoon ay maging gaya ni Nabal. 27. Narito po, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. Yung hiningi ni David, hindi lang tinapay ang ibinigay ni Abigail, maraming blessing para lang masagip ang panganib sa kanilang pamilya dahil papatayin sila ni David. Sobrang nawala nga yung self-control. May Abigail na namagitan. At dahil dito sa 32, dahil si Abigail po ay nag-intercede, namagitan na wag nawang pagbuhatan ng kamay ni David si Nabal. Sinabi ni David kay Abigail, purihin nawa ang Panginoon ang Diyos ng Israel na nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako. 33. Tignan niyo po ha, purihin nawa ang iyong karunungan at pagpalain ka nawa na pumigil sa akin sa araw na ito sa pagpapadanak ng dugo at sa paghiganti ng aking sariling kamay. Pinakita ng Panginoon dito na wala ng self-control si David pero may pumigil. Asawa niya. Nakisabi sa iyong katabi, asawa niya. Kung hindi asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, kung hindi asawa mo, anak mo, ka-office mate mo, mahal mo sa buhay, yung galit na galit ka na meron ka ng desisyon sa iyong sarili para maghiganti, magdemanda, pumatay, mangkulam o ipapakulam mo yung mga taong ito, o kukuha ka na ng mga pumapatay na tao at babayaran sila. Nangyayari po yan dito sa mundo, mga kapatid. Kapag may tao na may naperwisyo sila, ayan, nag-hire sila ng mga mamamatay tao para patayin ng mga taong ito. Amen. Manood kayo sa TV, magugulat kayo, may mga pinapatay. Magugulat kayo, yung iba pinakukulam. Amen? Dahil sobrang galit. Pero may Abigail na hindi niya pinahintulutan na si David ay magkasala. Na-experience nyo na ba minsan yung asawa ninyo, no? So, meron lang desisyon. Ano mo yung tita ko na yan, yung tito ko na yan, yung kamag-anak ko na yan. Tapos may girlfriend ka. Alam mo, lalo pa filled ng spirit, no? O kaya galing lang sa church, tapos may mga message na narinig ganito, no? Hayaan mo na yan, paubayan mo na sa Panginoon yan, mga yan. Huwag mo nang patulan yan, mga taong yan. Ikaw din naman masasira dyan, sige ka. Pag pinatulan mo yan, walang hiya na nga yung mga yon, magiging walang hiya ka din. Hello, di ba? Sige ka, ikaw din ang masisira. Na-experience nyo na ba yung may tumapik sa inyo? Bigla kayong ginanon? Hello? Meron pong may mga experience po ba kayo yung ganon? Sa asawa ninyo? O sa anak ninyo? Na yung anak ay gusto ng parang ganito po. Pero ito, hindi napigilan. Parang kanila lang, parang chismis, ano? Parang kanila may chinismis sa akin, ano? May chinismis sa akin. Pastor, alam niyo ba yung nangyari doon sa ano? 2 weeks ago lang po ito, Pastor. May nagwawala po dito sa amin, sa street namin. Hanggang doon sa barangay. Siga po siya, napakasiga niya. Itong siganto, kapitbahay po nila.
Pinatawag ang CIDG, pinakulong dahil walang self-control itong taong ito. Bisa may nagsisigaw-sigaw, nakipag-away sa mga tao. At dahil doon, kinulong siya. Hello? Bunga ng kawalan ng self-control. Hindi siya nagpa-control sa mga taong umaawat sa kanya. Kapag ikaw ay nakakaranas ng ganito na para bang nawawalan ka na ng control, magpa-control ka. May mga taong pinapadala ang Diyos sa'yo para wag kang magkasala sa Diyos. Kinakailangan mo lang matutong makinig. Halimbawa, ka-office mate mo. Ikaw, galit na galit ka na. Yung pananood natin, ano ba yung mga tauhan ko? Ano ba? Siguro pag maghagis-hagis ka na ng mga papeles, wala kayo, mga tamad kayo! Ano ba ito? May mga ganun ba? Meron po noon, mga kapatid. Kala niyo walang nangyayari na ganun? May ganun po, may nangyayari po niyan. Yung mga kasama mo, mga payapa, tahimik. Tapos ikaw, nagwawala na. Nagwawala na. Tignan nyo pag dumating po yung panahon na may nagalit po sa atin, na mas nakakataas po sa atin, sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 10 verse 4, tinuturuan tayo ni Lord paano i-handle natin at paano natin ma-handle ang mga taong nagagalit sa atin. Kung ang galit ng pinuno ay bumangon laban sa'yo, nagalit ang boss mo sa English, huwag kang umalis sa iyong kinalalagyan, huwag kang magkukwit. Sapagkat ang pagiging mahinahon, sa English po, a quiet spirit can overcome even great mistakes. Quiet spirit, maging mahinahon, tumahimik ka, ay makapagtutuwid sa malalaking kamalian. Ibig sabihin na ito, huwag mong sasalubungin ang galit ng boss mo. Kung ako po ay pastor na, meron pa rin pong mas nakakataas po sa akin, ang senior ko. Boss. Amen? Kung kayo po ay tatay na, meron pa rin pong mas senior sa inyo, ang tatay ninyo. Okay? Kung kayo po ay teacher na, meron pa rin mas senior sa inyo, principal ninyo, halimbawa, o yung mas mataas pang posisyon. Amen? Kung kayo po ay negosyante na, meron pa rin pong mas mataas po sa inyo, ang gobyerno. Okay? Ibig sabihin, laging may nakakataas po sa atin. At kapag sila ay minsan, ay yung galit nila, lumabas ang galit. Halimbawa sa mga kabataan, sino mas nakakataas sa inyo? Magulang ninyo. Hindi kayo mas mataas sa inyo mga magulang. Ang magulang ay magulang. Okay? Yung boss ninyo, mama mo, papa mo, o mas nakakataas sa posisyon mo, nagalit sa'yo. Dahil sa ginawa mo, sa trabaho mo, anong ang magiging response mo? Sa pang-araw-araw na laging mong kaharap ang mainit na ulo na mahal mo sa buhay, na boss mo. Minsan may narinig ako, ay si boss. Ay yan si boss. Di ba? May mga ganung pangalan ang pangalan ng asawa nila, boss. Parang may narinig akong ganun, Yung pangalan ng asawa nila, boss. Kaya si boss, kumbaga, boss ibig sabihin, mas mataas ka sa akin. Under ako sa'yo. Boss? Boss. Ayan. Pag nagalit niyang mga boss na yan, mga kapatid, ano ang magiging response mo? Maglalaya sa bahay? Tulad ng ating nabasa kanina, huwag kang aalis? Or aalis sa office? Hello? At magre-resign at magkukwit? Or pipiliin mong maging mahinahon na lamang at huwag nang sasagot? Sapagkat sinabi ng Biblia ay ito, if your boss is angry at you, don't quit. A quiet spirit can overcome even great mistakes. Matuto kang tumahimik, magpigil sa iyong sarili. Dahil kapag ang boss mo ay nagalit, sinalubong mo, may kalalagyan ka. Kapag ikaw ay ama at anak ka, may kalalagyan ka sa tatay mo. Tama? Lalo pa, bata ka pa, hindi ka pa marunong kumita ng pera. Taas ang kamay ng mga kabataan dito, tayo.
Bigla akong kabataan, para nakita ko biglang walang mga kabataan na pala. Mga tumatanda na po, ano? Mga nag-asawahan na. Kabataan, walang mga kabataan. Mga tumanda na eh. Ano? Kaya nga kapatid, kung meron kang na-experience ngayon, mga ganito, struggle ka sa boss mo, nag-i-struggle ka sa sermon lagi ng mga taong mas nakakataas sa'yo. Na-experience ko yan kapatid. May mga tuksong dumarating sa akin, temptation na ito. Itong mga temptation na bulong ng aking mga kasamahan. Sumagot ka na kasi. Bakit di ka kasi nagsasalita? Ang tahimik mo. Bakit ang bait mo? Ipaglaban mo ng katwiran mo. May katwiran ka naman, di ba? Mangatwiran ka na, sige na. Natutukso tuloy ako. Mangatwiran ako. Yung iba nagsisialisan na, nag-quit na yung iba. Ako pa rin ang nag-i-stay, nananahimik. Tahimik lang. Why? Because of God's revelation. Maging man ng malaking pagkakamali, nagiging maayos kung mananatili kang tahimik. At nung ako'y nanahimik, wow, ako'y nagwagi sa digmaan na ito. Digmaan ng kapag galit ang boss mo. Kapag ikaw yung laging nakikita at ikaw yung laging napag-iinitan, kapatid, mas maiging tumahimik dahil pag ikaw ay lumaban, mas lalong lalala ang kaguluhan. Tama po ba mga magulang na nandito? Kapag sumagot ang inyong mga anak, mas lumalala po ba o hindi lumalala? Lumalala po, di ba? Pero kapag marunong tumahimik ang isang bata, hindi sumasagot sa magulang, wow, naipapalipas ito. Mateo chapter 5 verse 9, mapalad ang maibigin sa kapayapaan at sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Magiging tunay kang Kristiyano at tunay kang anak ng Diyos kapag mahilig ka sa kapayapaan at gusto mo ng kapayapaan, ayaw mo ng away, ayaw mo ng kaguluhan. Kaya tumatahimik ka na lang kapatid ito. Huwag nating tutuksuhin ang ating mga kasamahang magsalita at lumaban. Kung bakit matatahimik sila, ayaw nila ng kaguluhan. Mapagpayapa sila. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Meron po ba kayong 5 daliri? Ayan, 5 daliri. Icebreaker lang po, no? Itong 5 daliri na yan, taas nga po yung 5 daliri na yan. Kompleto ba ang mga daliri? Away, kompleto pa. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Middle East, kapag hindi yung kompleto, alam na. Ano kasalanan yun, Jappy Boy? Pag nakaw. Oh, kompleto pa. Oh, meron ka pa. Bait mo. Okay, yan. Babawasan nyo po yan, yung kamay, yung daliri na yan, kapag hindi mo ginagawa yung sinabi ko. For example, nag-exercise ka ba? 5 po, daliri, nag-exercise ka ba? Hindi po, pastor, bawas ka na. Okay? Okay, taas po ang 5, daliri. Nagpe-pray ka ba araw-araw? Hindi. Hindi. Kapag hindi ang bawas. Pag oo, huwag ka magbawas. Okay. Nag-exercise ka ba? Nag-exercise ka ba araw-araw? Mukhang gustong gumano na. Kalahati, pwede ba? Exercise ba yung kain? Okay. Nakakatulog ka ba ng 8 oras sa loob ng isang araw? Parang yes. Uy, sina sister, hindi na rin. Okay. Okay. O, hindi na rin? Hindi na rin? Lagi bang mainit ulo mo sa bawat araw? Nagbago na? Uy, nabawasan? Hindi. Ha? Lagi ka ba nakakasakit ng kapwa mo sa pamamagitan ng salita mo?
Minsan lang? Okay. Isa pa, wala pa ako isa pa lang ako eh. Bully ka ba? Parang naubos na yun kay Prof ah. Sa ating napag-aralan kanina, si David ka ba o si Nabal ka? Si David ka ba? Wow, walang nagbawas. Okay, si Abigail ka ba? Ayan. Sino si Abigail? Yung laging tagapamagitan na relax lang. Hindi, no. Okay na. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ubos ang mga daliri ninyo. Praise God. Glory to Jesus Christ. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 16. Malapit na tayo magtapos. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Sino kaya rito ang laging sumasagot ng may kahinahunan? Halimbawa lang. Sino kaya sa inyo rito ang laging sumasagot ng may kahinahunan? Pag binawasan nyo yung ibig sabihin, hindi kayo mahinahon sumagot. At maging mahinahon at magalang. Sino sa inyo rito ang magalang? Taas po ang kamay ng magagalang. Walang nagtaas. Talaga ba? Baka mamaya nagmamadali ka, biglang yun nga, yung may nakaharang sa'yo, tinutulak mo ang iyong mga hinaharang. Okay? Meron tinatawag na blind spot. Ang track po, napaka mapanganib. Kapag hindi siya magiging maingat, hindi niya malalaman na siya ay makakadisgrasya na. Ang tawag doon, blind spot. Kapag ikaw ay may mga side mirror, kami po mga motorista, lagi po namin double check bago kami kumanan, bago kami kumaliwa. Double check muna talaga namin kasi baka mamaya pagkaliwa namin, hindi namin nakita, meron pala kaming katabi. Okay? Kapag hindi tayo naging aware sa mga blind spot natin, hindi mo aram, makakadisgrasya ka na. Makakasakit ka na ng kapwa mo. Hindi man masaktan physically, pero emotionally, bugbog sa'yo. O kaya talagang kumbaga sira na yung kanyang buhay dahil sa iyong mga pananalita. Dahil hindi mo napapansin sa iyong sarili, may blind spot ka na. Ano kaya yung blind spot sa buhay mo? Baka mamaya yung ating dila. Kapag hindi tayo naging aware sa ating pananalita, hindi mo mapapansin na marami na palang taong sugatan dahil sa iyong pananalita. Pero pag naging aware ka at lagi kang aware, maiiwasan mo ang makasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Amen? Ako po, parang ganito, magbibigay ko ng halimbawa. Kahapon, si Mrs. naglaba. Yung mga jacket ko po, marami po akong jacket, hindi ko po siya washing machine. Dapat ang laba po niyan, kamay lang, kasi baka masira yung mga jacket ko, pag winashing yan. Pagpunta ko ng likod, nakita ko lahat ng jacket ko, winashing ni Mrs. Wow! Ako po yung fasting pa, ibig sabihin hindi pa nakakain. Diba pagpunta mo, gutom, fasting, pagpunta sa likod. Mga jacket ko. Pero, Hearty, bakit yung mga jacket ko nilabhan mo? Dumipensa agad si Mrs. Sabi niya, nakatambak lang dyan sa mahinahon lang ako magsasalita sa'yo. Bigla siyang, sabi ko, diba? Ganun pala. Minsan may defense mechanism agad, diba? Tama? Kasi akala nila, bubugbugin mo sila ng sermon, kaya mangangatwira na agad yan. Nauuna agad yung katwiran kasi nga alam nung nangangatwiran, pagagalitan siya. Kaya na-experience niyo na ba yon? Yung may pagsasabihan ka pa lamang, pupunahin mo pa lamang siya, ang dami ng katwiran.
Ang dami ng katwiran. Kung bakit siya yung nangangatwiran, kasi nga, ayaw niyang mabugbog ng iyong sermon. Pero nung nagmalumanay ako, wala nang katwi-katwiran. Solve ng problema. Tinanggap ko na washing na yung aking mga jacket. Wala nang away. Wala na. Ganun ba? Sige, basta next time hearty ha. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga jacket ko. Sabi, kung talagang nagmamalasakit ka sa jacket ko, no? Laban mo na lang kung nagmamalasakit ka talaga. Sige. God bless. Sige. Sabi ko, wow, fruit of the Holy Spirit. Ha? Fruit of the Holy Spirit. Paano? Pag winashing yun, kulubot-kulubot na yun. Amen? Hindi katulad pag hindi winawashing, kumbaga parang hindi pinlansya. Okay? So, yun po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya. Sa inyo lagi, ang laging nakokonsensya kapag kayo'y nakapagsalita ng hindi maganda sa iyong kapartner sa buhay. Kapag wala ka ng konsensya, kapatid, questionable ang pagiging Kristiyano mo. Talaga bang Christian ka at wala kang konsensya? Pag sabi sa iyong katabi, may konsensya ka, di ba? Ayan. Ibig sabihin, pag may konsensya ka, nare-realize mo ang mga pagkakamali mo at nagpapakumbaba ka ngayon dahil nakapagsalita ka ng hindi maganda sa asawa mo, sa girlfriend, boyfriend, anak, kapatid, mahal mo sa buhay o ka-churchmate. Amen? Maraming tumatawa eh. Mukha yatang, sige po pastor, preach lang! Araw yata ito ng mga ng mga Abigail eh. Okay, mag-alala. Dinideklara natin Abigail kayong lahat. Amen. Mukha yatang hindi agree yung iba. Hindi agree yung iba. Tiyakin ninyo lagi malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa. Bilang mga tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin po pala, konsensya ang panglaban ng mababait na taong katulad mo. Kapag ikaw ay nagpapakabuti at nagpapakabait, kinokontrol mo ang sarili mo na huwag lumaban doon sa mainit na ulo mong asawa, kapatid, ka-churchmate, ka-office mate. Magugulat ka, makokonsensya yan. Lalo pa, Kristiyano naman talaga yan. Maliban na lamang kung talagang hindi Christian yan. Pero kung Christian yan, magugulat ka. Mababago yan. Lalo kung marunong ka magsumbong kay Jesus. Pag marunong ka magsumbong sa Diyos, at dahil Christian yan, nakikinig yan sa tinig ng Panginoon, my sheep knows my voice. Lord, yung asawa ko, yung partner ko, Lord, girlfriend, boyfriend ko, nanay ko, tatay ko, anak ko. Oh God, nagsumbong po ako, oh God, yan. Makokonsensya to. Ilang beses ko na-experience yan, kapatid. Yung konsensya na yan. Amen. Yun po, sekreto ng asawa ko. Ang laging magsumbong sa Diyos. At ako'y laging nakokonsensya. At lagi akong sensya na ha. Sensya na, medyo kasi, ganyan-ganyan eh. Tapos sasabi niya, yeah! Siya, glory to Jesus! Sabi ko na, sinagot ni Lord ang prayer ko. Yan, tapos yung issue, yun na, sasabihin niya na, kasi ganda, ako wala akong magagawa. Sige na, naiintindihan na kita, naunawaan ka. May marami na ako nare-realize. Hello. Kaya kapatid, pakisabi sa iyong katabi, alam kong may konsensya ka. Dahil may konsensya ka, lagi kang magpakita ng kabutihan sa partner mong marunong makonsensya. Amen? Dahil konsensya ang titira sa kanila. Yung konsensya na yon. Kasi ang bait-bait mo eh. Ang bait-bait mo, kaya lahat ng mga ex ko noon eh, kapag naalala ko, ako pa rin ang gusto nila eh. Sabihin ko na sekreto ko ha. Wow. Magpakabait ka lang at magpakabuti. Dahil isang araw, konsensya ang titira sa kanila. Konsensya, bakit pinakawalang ka? Totoo po yan. Diba? Konsensya sila kasi yung mga naging partner na lang ngayon, alam nyo na.
Yung mga basagulero or maraming bisyo. May pera nga pero bisyo or hindi Kristiyano. Kinokonsensya sila. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Malapit na tayo magtapos. Santiago chapter 1 verse 19-20. Tandaan ninyo mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. O sino sa inyo rito ang laging marunong makinig kapag nagsasalita ang girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo? O bago sila magsalita, pinipigilan mo na agad silang magsalita. Gusto mo ikaw lang lagi ang nagsasalita. Dapat maging handa sa kayo sa pakikinig. Sino lagi rito ang nauuna kang makinig bago ka magsalita? Taas ko ang kamay. Oh? Napatingin ako kay talaga? Bibilang nakikinig talaga muna. Bago magsalita daw si Maya, nakikinig muna. Parang may gumagano'n, Maya. Parang may hindi naniniwala. Konsensya na lang. Okay, konsensya na lang. So, dahan-dahan sa pananalita. Kanina, marunong ka ba makinig? Makinig ka muna pa nagsasalita yung asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, mahal mo sa buhay, tatay mo, nanay mo, bago ka mga tuwiran. Makinig ka muna. Dahil kapag hindi ka muna nakinig, babarahin mo agad, nawawala, disrespect yung partner mo. Amen? Mas lalo siya nagagalit. Kaya hindi nagiging maayos yung isang relasyon. Kasi hindi marunong makinig yung partner eh. Katwiran agad. Pag sabi sa'yo kanti, huwag mo na mga atwiran. Matuto mo nang makinig bago mga atwiran. Okay? Baka mamaya tama naman yung kanyang sinasabi. Kaso, because of ego, dahil may ego tayo, may pride tayo, iniisip natin tayo lagi yung tama. Pero hindi natin alam, yung act pala natin ay mali. Mayroon tayong magandang katwiran pero lumalabas tayo'y mali dahil sa ating action. Hindi tayo marunong makinig. Amen? Dahan-dahan sa pananalita, dahan-dahan nga po ba? O walang habas ang ating dila sa pagnanalita? At huwag agad magagalit. Sino dito ang laging merong gantong karakter na hindi agad nagagalit? Taas ang kamay. Talaga lang, si Amaya ay talagang puntos na. Huwag agad magagalit. Alam niyo po ito, dito na po magtatapos sa isang ilustrasyon. Ako po ay nagbabasketball noon, may ligaw mag-basketball noon. Lalo pa pag nakakashoot ka, no? Ang sarap mag-basketball pag nakakashoot lagi eh. Pinasa mo, pinapasa, nakakashoot ka. Daming shoot. Kaso ang problema, kinalakihan kong laro ng basketball sa amin, sa City Homes. Tagaan ng kamay. 10 piso lang ang nun, ang puspusta nun. Pero nagsusuntukan yung mga tatay. Experience ko yun, babantay ako, binangga ako ng isang pulis. Sergeant, bang! Muntik na mabago ko yung ulo ko. Meron akong kakilalang pastors. Lumipad ang suntok sa kanya. May nakikita ko yung mga magtatay, nag-aaway. Ang dami po palang nangyayaring kaguluhan, no, sa sports. Kaya nga sinasabi, sports lang, pre. Brad, sports lang. Marami dyan sa basketball nawawala ang pagiging Kristiyano. Sa pagbabalibol o sa anumang klaseng sport. Kung hindi natin kayang i-handle ang ating sarili, sigurado po, mapapaaway ka dyan. Naalala ko, nagkaroon po kami ng sport fest. Mga Kristiyano to. Abay, dahil sa sports na yon ng basketball, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng church na to at itong church na ito. Kasi sila yung naglaban sa basketball, ayun, nagsilitawan ng mga ugali, ng mga pangit na ugali, na wala yung pagiging Kristiyano. At dumating ang panahon, ayun, lumayo ang loob sa isa't isa. Ang tagal na panahon. Ewan ko kung ayos na hanggang ngayon. Pero ang tagal na panahon, dahil lamang po sa pagpapakita ng hindi magandang pag-uugali. Dumating sa panahon, sinabi ng Lord sa akin, huwag ka nang mag-basketball. Alam niyo po kung bakit? Hindi masama ang basketball, mga kapatid. Mag-basketball kayo, walang problema. Ang problema, dahil sa aking kinalakihang basketball, laging may sakitan. Bang! Bang! Ano? Yung
Yung anuhan talaga, yung pag-rebound may pang. Yung mga ganun po ba? Kinalakihan po natin yan. Kaya, nung ako po ay sumasali sa mga liga, basketball, ito na to. Ayan, nakikita ko na yung parabang yung hindi maganda na nangyayari. Okay, nag-aaway yung ganto, yung iba gusto makipagsuntukan. Tara, suntukan tayo! Suntukan tayo! Sabi ko, wow. Then ang revelation na ito, mas maiging hindi ka makapuntos sa court. Marami ka namang puntos kay Jesus dahil sa pinapakita mong ugali sa court. Kaysa marami kang puntos sa court, sira naman ang image mo kay Jesus. Amen? Ang dahilan nun kung bakit pinag-give up ni Lord yon, kasi marami akong nakikita na mga nakakatisod na mga ugali ng mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos pero nawala ang self-control. Hello, yung image nila na napakaganda nasisira at nawawala yung puntos. Imbis na napopromote, hindi napopromote. Meron po ba ang kausap po dito? Amen. Imbis na i-promote, hindi napopromote. Dahil hindi nagiging aware ang mga Kristiyano sa kanilang may pinapakitang pag-uugali, maging man sa labas ng bahay, sa court man ito, sa pagtatrabaho man ito. Mga kapatid, pakisabi sa iyo kadaming maging aware po tayo. Mula sa araw na ito, aalis tayo sa church. Mag-isisyon ka sa iyong sarili, magiging aware na ako sa pananalita ko, magiging aware na ako sa pakikinig ko, magiging aware na ako sa mga aksyon ko, magiging aware na ako sa mga kilos ko. Ginagawa natin ang lahat ng ito sapagkat gusto nating mawin ang mga tao kay Kristo. Gusto nating mawin ang ating pamilya kay Kristo. Ang purpose ng pagpapakabuti sa harap ng Diyos at yung self-control. Bakit? Sapagkat hindi mo mawiwin ang pamilya mo, hindi mo sila madadala kay Kristo kapag ang ugali natin ay hindi okay sa harap ng Panginoon at sa harap nila. Kaya mo silang payuhan ng Word of God pero hindi mo pa rin sila mahihikayat kung ang ugali natin ay hindi transform. Ulitin ko, kaya nating silang payuhan ng Word of God pero hanggat hindi tayo transform, hindi nila nakikita yung pagbabago sa buhay natin, hindi natin sila mawiwin. Magbago ka, magkaroon ka ng self-control, mawiwin natin sila. Kaya handa tayo magbayad ng presyo sa mga paparating na buwan at taon sa 2024. Magpapakabuti tayo, amen? Magpapakabait ng gusto, mapupuno tayo ng love, ng joy, ng peace, ng self-control upang pagharap natin sa mga taong ito, kaya na natin silang i-win. Amen? Hindi lang sa salita, maging man sa gawa, makikita nila sa ating image na tayo totoong lingkod ng Diyos at anak ng Diyos. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen? Handa ba tayo magpagamit sa Panginoon sa mga darating na buwan? Ginagawa ko po ito, nagpapaka-fruitful po tayo inside. Why? Ang purpose po, preparation this coming 2024, taon na kung saan magpo-focus tayo sa mga unchurch, magpo-focus sa mga unbeliever, magpo-focus sa ating pamilya, sa mga tao sa paligid, magpo-focus sa mga hindi padligtas. Okay, aabutin natin sila sa taong 2024 para maging effective tayong umabot sa kanila dahil pwede mo silang ma-invite sa church ng isang beses. Pero pag sila'y bumili sa tindahan mo at nakikita nila doon sa tindahan mong sumisigaw ka sa anak mo o sa lolo mo at wala kang respeto sa loob ng bahay, pabili po, yung in-invite mo mag-church, no? Gusto sana magpatuloy mag-church. Pabili po. Nung bumibili siya, nakikita ka niya, nakasimang, sa iyong mga pamilya, iisipin niya, ayoko nang magsimba. Ganun pala ugali ng mga Kristiyano. Hindi na siya babalik mag-church. Hindi dahil may problema kay Jesus o may problema sa Diyos o sa church, walang problema. Ang nagiging problema ay tayo minsan ang problema. Hello? Amen? Siyempre nakita nila ang bait natin nung tayo nag-invite. Atin talaga sila kasi nagpakita ka ng kabaitan. Pero yung lagi ka na nilang kasama at nakikita na nila yung ugali natin, doon sila makapapaka-question. Kaya ayaw na nilang magpatuloy dahil maraming mga Kristiyano na kung saan natisod
sila sa kapwa nila Kristiyano at mga unbelievers na tisod sa mga Kristiyano. Ayaw kong matisod ang mga tao sa akin. Kung gusto mong matisod ang mga tao sa iyo sa office, gusto mong matisod, huwag kapatid. Ang purpose ni Lord kung bakit tayo tinatransform to win them. Ang purpose ni Lord para bakit tayo binabago to win them. Yun po ang pinakagusto ni Lord na mangyari sa atin. Kung bakit nabubuhay pa tayo to win them. Mga kapatid, nakikita ninyo tayo iilan-ilan lang pa lang ngayon. Amen? Pero magugulat ka kapag ikaw ay lumabas umaksyon na. Alam mo sa iyong sarili, transform ka na. Kaya mo nang i-handle yung mga ugali ng mga taong ito. Hallelujah. Madadala na po natin ang mga tao kay Kristo. Mas marami tayong madadala kay Kristo. 2024, magpagamit ka sa Panginoon. Hello. Sa ngayon, para bang minomold ka pa. Kasi kilala ka nila eh. Kilala ka nila na ano eh. Pero pag nakita nila yung transformation sa buhay mo, madadala mo sila. Madadala natin sila kay Kristo because of your transformation. Kaya nga ulitin ko, hindi pala sapat lang marami tayong word para madala natin sila kay Kristo. Makita nila sa atin na tayo totoong Kristiyano sa pamagitan ng pananalita, sa pamagitan ng ating buhay, the way tayo mag-approach sa kanila. Kinakailangan nakitaan tayo ng ganon. Dahil kung hindi, paano natin sila madadala kay Kristo? Kung natitisod sila sa ating ugali. Ang mga religious people ganoon, reliyosong tao ganoon po sila. Nakakatisod ang kanilang mga ugali. Pero tayo po, binabago tayo ni Lord dahil ayaw ng Panginoon matisod po tayo. Amen? Kaya yun po, pinag-give up sa akin ni Lord yun para hindi ako matisod sa aking mga kapwa Kristiyano. For my safety. Hello? For my safety. Para yung respeto ko pa rin sa mga taong ito ay patuloy kong maibigay. Patuloy ko silang respetuhin ng mga taong ito. Dahil for my safety, umalis ako sa pagbabasketball para hindi sila mabadchat sa akin. Hello? At para din naman ako ay hindi rin magkasala sa Panginoon. Kaya kapatid, pero kung kaya mo nang i-handle, okay ka naman doon. Bad company corrupts good character, sinasabi ng Biblia. Okay? Ang masamang kasama nakakasira ng magandang pag-uugali. Ang tanong ito, Pastor, marami akong kasama, ang pangit ng mga ugali. Paano ko po gagawin yon? Paano ko ma-handle na hindi ako mabahiran ng masamang ugali? Yun nga ang tinuturo ng Panginoon, self-control. Hello? Pag aware ka, marunong kang kumontrol sa iyong sarili, hindi ka nila mahahawaan. Amen? Kaya palakasin natin yung self-control natin. Kung sila ay lagi nagdadakdak, lagi nanenermon, ikaw hindi. Manahimik, matuto kang gumamit ng earphone at magpatugtog ng worship. Hello? Ginagawa nyo ba yon? Matutong pumayapa? Or eto, kung marunong kang matulog, isa yan sa susi ng tagumpay mo sa asawa mo. Hello? Amen? Itulog mo, mas payapa pang matulog. Kinabukasan na lang ulit na mag-usap. Amen? Amen? Hello? Tinuturuan ko po kayo. Dahil walang mangyayari pag sinalubong natin po ang mga taong ito. Patuloy tayong pumayapa. And let's pray right now. My Father God, salamat sa mensahe inyong binigay po sa amin. Kami po ay narito, nagpapatransform po sa iyo. Alam po namin hindi kami perpekto. Alam po namin, Panginoon, sa aming sarili, nung tinawag mo kami, hindi pa kami, Panginoon, o Diyos, perpektong tao, Panginoon. Lahat kami makasalanan. Walang matuwid kahit isa, sinabi mo, Panginoon. Ngunit kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. At sa kababaang loob na ito, Panginoon, na ginagawa po namin, alam po namin, o Diyos, ikaw lamang ang may kakayahan para i-transform ang aming buhay, Panginoon. Nais naming iligtas ang aming pamilya. Sa pamagitan, Panginoon, nagpapakita sa kanila na kami, Panginoon, ay binago mo, na kami tinransform mo, Panginoon, Diyos na buhay. Marami, Panginoon, mga kababayan po namin nangangailangan, Panginoon, o Diyos ng kaligtasan. Lord, tulungan po ninyo kami, Panginoon, na maabot ang mga taong ito. May mga mahal sa buhay, Panginoon, ang ilan po sa amin nandito nangangailangan ng kaligtasan. Pero Lord God, kailangan naming matransform ng husto para kami maging epektibo, Panginoon, na makapag-invite ng mga kaluluwa patungo sa iyong kingdom, Panginoon. Lord, we pray kung may mga sama ng loob, Panginoon, ang mga
kapatiran po namin dito, O Diyos, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak. We pray for reconciliation. I-reconcile mo sila, Panginoon. Muli, Panginoon, lumabas ang mga pagmamahalan sa kanilang mga puso, Panginoon. Ang pagpapatawad ay lagi nilang mai-release sa mga taong ito, Panginoon. May mga Nabal sa kanilang mga buhay, Panginoon, na makaspang ang pag-uugali, Panginoon. Lord, tulungan mo ang iyong mga anak. Patuloy kang magpadala ng mga Abigail, Panginoon. In the name of Jesus, kapatid, Abigail ka sa asawa mo. Pinili ka ng Panginoon upang maging Abigail sa iyong partner, sa iyong girlfriend, sa iyong boyfriend, sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan. Abigail tayo, na tayo'y tagapamayapa. Tagapamayapa tayo para hindi mapahamak ang iyong partner sa buhay. Ikaw lagi yung namamagitan. Pipigilan mo lagi asawa mo. Pipigilan mo lagi partner mo sa buhay na magkasala. Kapag sila'y nakikita na natin galit na at nakikita na natin parang gusto na nilang gumawa ng kasalanan, tayo ang pumigil sa kanila sa tulong ng Panginoong Diyos na buhay. Lord, nag-e-expect kami ng transformation sa mga darating na araw sa aming mga buhay mula ngayong oras na ito, Diyos. Patuloy ng fruit of the Holy Spirit ay sumaamin at magiging maganda ang takbo ng aming relasyon, ng aming pamilya because of self-control, my Lord. Hallelujah! Kiniklaim na po namin ang ganda ng samahan ng magpapamilya o mag-aasawa o ng mag-iina, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Because of this self-control, mapipigilan ang pag-aaway-away, mapipigilan ang pagtatalo-talo, mapipigilan ang kaguluhan. Because of self-control, we pray for the spirit of self-control ay sumaamin, Panginoon, upang umusbong, O Diyos, ang pagmamahalan, umusbong ang kapayapaan sa pamagitan ng aming self-control. Panginoon, tulungan mo kaming makita ang aming mga blind spots sa aming mga buhay. Huwag niyo pong hayaan kami hindi maging aware. Huwag niyo pong hayaan maging unaware kami. But we pray for awareness sa aming pananalita, sa aming mga action. We pray. In Jesus' name we pray for your transformation. Oh God, huwag mong hayaan kami maging katitisuran ng aming kapwa. Huwag mong hayaan kami maging katitisuran ng aming mga mahal sa buhay. Bago sumaamin, Panginoon, ang liwanag mo, ang ugaling Kristo ay sumaamin, O Diyos. The beatitude of Jesus Christ, the fruit of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At sa mga oras na ito, kung meron kang mahal sa buhay na napakabait naman at mabuti naman siya sa iyo, asawa, kapatid, at ngayon ay tinatouch ka ni Lord, ikaw ay nakokonsensya ngayon sa kabaitan ng asawa mo, kabaitan ng anak mo, o kabaitan ng mga mahal mo sa buhay o ng mga ka-churchmate mo. Kapatid, sinasabi ng Biblia yung konsensya. Makonsensya tayo sa kanila. Sumaatin ang konsensya. Huwag tayong maging Nabal. At kayo naman po, mga David, may mga tao na kung saan gumawa sa inyo ng hindi maganda, bagamat maganda ang pinakita nyo sa kanila. Alam nyo po ba si Nabal, kung ano nangyari sa kanya? Siya po ay inatake sa puso nung nalaman niya na siya ay papatayin ni David. Hindi si David ang pumatay kay Nabal, kundi yung heart attack ang sarili mismo ni Nabal. Nakakatakot maghiganti ang Panginoon sa mga taong gumagawa ng masama sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Kaya kapatid, huwag mong hayaang ikaw ay magkasala. Ipasa Diyos mo ang mga taong gumawa sa iyo ng masama. Ipasa Diyos mo ang mga taong nagpo-post ng mga message against you sa Facebook, sa Messenger. Chinichismis ka sa pamilya mo, chinichismis ka sa anak mo, kamag-anak mo, at nasisira ang image mo. Kapatid, keep silent na lamang. Piliin mong tumahimik. Ipasa Diyos mo ang lahat ng ito. Ang Diyos ang gaganti, sinabi ng Panginoon. Huwag kang maghiganti, ang Diyos ang gaganti. Kapatid kong minamahal, huwag mong hayaang masira ang image mo sa paghihiganti mo. Sumaiyo
ang tulong ng Panginoon, tulungan kanya sa battle mo na ito, at hayaan mo na ang Diyos ang gumanti, ang tumulong sa iyo, at hayaan mong ikaw ay mamuhay ng may malinis na puso sa harap ng Diyos. Lord, salamat sa self-control ngayong gabing ito. Hindi mo kami hinayaan na kung meron mang mga planong hindi magandang mga desisyon na pagpaplano, kami, Panginoon o Diyos, ay iniligtas mo. Hindi mo hinayaan kami mapahamak. Kaya Lord, pinapatawad namin ang mga Nabal ng aming mga buhay. Pinapatawad namin ang mga taong ito. Nagre-release kami ng forgiveness. Release forgiveness, kapatid. Sige, kapatid, patawarin mo ang mga Nabal. Asawa mo ba, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay? Sama ba ng ugali ng partner mo sa buhay, ng anak mo, sinasagot-sagot ka? Masama ba ugali ng asawa mo? Hindi marunong makinig sa'yo? Lagi kang sinisigawan, lagi kang sinisermonan? Patawarin mo, kapatid, ikaw din ang makikinabang ng pagpapatawad mo sa asawa mo, sa mahal mo sa buhay. Hayaan mong ikaw ay mamuhay ng may kapayapaan. Kung ayaw nila ng kapayapaan, ikaw ang umibig sa kapayapaan. Ikaw ang gumusto sa kapayapaan. Ka-workmate mo, ka-office mate mo, gusto nilang magulo sila lagi, gusto lagi nag-aaway, nagsisigawan, ikaw wag kang tutulad doon, kapatid. Maging aware ka sa iyong sarili. Lilikha ka ng bagong pamilya na hindi magulong pamilya. Lilikha ka ng pamilyang mapayapang pamilya. Lilikha ka ng pamilya hindi laging nag-aaway na pamilya. Isang pamilyang puno ng kapayapaan, kahinahunan, marunong makinig, gumagalang sa partner. Pamilyang na kung saan ehemplo, modelo. At iyan ang gusto ni Lord sa iyo, kapatid. Kaya sa oras na ito, pagpalain kayo ng Panginoon. I-transform ng Lord ang inyong mga pamilya at mahal sa buhay, mga partner sa buhay. At sumain nyo ngayon ang biyayang ito. Purihin ng Panginoon, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Jesus. Yan, praise God. Nakakalungkot ang nangyari kay Nabal. Siya po'y inatake sa puso. Heart attack. Nung nalaman po niya na papasahin ako ni David pala. Ayun, namatay. Amen? Huwag naman sanang mamatay ang mga Nabal ng buhay ninyo. Pagpalain sila ng Panginoon, extend pa ni Lord ang buhay nila. Ayaw nating parusahan sila ng Diyos. Okay? Kaya, God bless po. Napagpala po ba kayo sa message? Okay, glory to Jesus. Tawagin po natin ang ating MC. Amen. Praise God. We are blessed with the message of the Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. So, i-relate ko lang yung message na yon sa atin pong pagkakaloob before tayo mag-closing prayer. Si Nabal is siya yung larawan ng isang tao na na-miss niya yung opportunity na kung saan may chance sana siya na ibigay yung special favor na yon sa magiging next king. Yung chance na yon na dumating sa pagkakataon sa buhay ni Nabal, na-miss niya. Pagkatapos nun, ano kayang mangyayari if si Nabal, binigay niya na lang yung kahit konting tinapay o pagkain na kailangan ni David? Siguro marahil, kung binigay niya lang yung pagkain, isa siya, possible, na kuhain ni David na kasama niya pag nag-reign na siya bilang king. Kaso na-miss niya. Pero ang good news is, si Abigail, napakinggan niya yung need nila David nung time na yon, pero iba yung naging response niya, hindi sila parehas ng asawa niya. Ang naging response niya is, nagdala siya ng maraming pagpapala, hindi lang pagkain. Marami yon pagbabasahin dyan sa Bible. At alam niyo po ba kung ano yung nangyari sa kanya nung time na yon? Pagkamatay ni Nabal, naging asawa lang naman po siya ni King David.
from mayaman naman si Nabal, magaling siya sa mayaman na pamumuhay. Pero isa siya sa naging first lady. So bakit ko po siya sinashare sa ating lahat? Hindi natin alam yung pagkakaloob natin sa Lord ngayon. May nakikita tayong specific na need sa church or sa kingdom ng Lord ngayon. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng ginagawa mong katapatan. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Lord sa ginagawa mong pagkakaloob sa templo ng Lord. Yun lang idea si Abigail na, magbibigay ako nito kasi possible na kuhain ako ni David. Wala siyang ganong idea. Actually, hindi niya nga alam na magiging king si David eh. So, yung church natin dito sa lugar na to, hindi nyo alam kung saan to dadalhin ng Lord. Sino pa yung mga taong aabutin ng Lord sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa na nagpagamit kay Lord? May need na ganito. Kailangan ng ganitong bagay. Then, ibibigyan. Hindi mo alam, sa isang banda, na-provide yung need nila David, pero sa isang banda, in-elevate ng Lord yung life ni Abigail. Yes, nawalan siya ng asawa, hindi niya deserve yun. Dinala siya ng Lord sa mas deserve niya, si King David. Amen? So, ngayong araw na to, ano yung mga places na yon na nagbibigay lang tayo, nagkakaloob lang tayo, pero meron na palang inihanda si Lord na dun ka na mapupunta. Ikaw pala yung magiging uupo sa position na yon dahil lang ginagawa mo lang yung bagay na to. But, if mamimiss natin yung opportunity like katulad ni Nabal, if we lost the opportunity, if we lost the purpose, then pwede nating malose yung life na, o yung position na yon, or yung destination na yon na inihanda sa atin ng Lord. But right now, we will take that opportunity na yung binibigay sa atin ng Lord ng chance. Yes, may chance pa ako na gawin yung bagay na to. Ipakita ko pa kay Lord yung faithfulness ko. Hindi na ako kahit di na tayo mag-expect muna kung saan ka makakarating. Pero, hayaan natin yung plano ng Lord yung kumilos sa pamamagitan ng katapatan natin. Amen? So, tayong lahat ay manalangin. Mag-pray tayo. Kasabay na po ng closing prayer. Father God, we give you praise, O Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, nakikita niyo po ang mga anak mo, nagsisimula, Panginoon, sa mga maliit na tanim, nagsisimula, O Lord God, sa mga maliliit na pagsunod, nagsisimula, O Lord God, sa mga maliliit na bagay kung saan may pangangailangan, kulang ng ganito, sila ay nagpo-provide sa kabila ng may mga utang, sa kabila ng kahirapan, O Lord God, sa kabila ng pagtitiis, O Lord God, sa kabila, Panginoon, ng paghihirap ng inyong mga anak, ilan sa inyong mga anak sa lugar na ito, but they continue to give faithfully. Right now, in the mighty name of Jesus, we speak your favor be upon on them, O Lord God, like Abigail, O Lord God. Dalhin mo sila, Lord God, sa isang kalagayan na hindi nila ine-expect. Dalhin mo po sila sa isang lugar na kung saan hindi nila deserve, pero because of their faithfulness, because of their heart, O Lord God, na gusto nilang magamit para sa iyong kaharian, O Lord God. Right now, in the name of Jesus, we speak elevation to the life of God's people. Elevate your people. Elevate them sa kanilang mga businesses. Elevate them, O Lord God, sa kanilang mga trabaho. Let there be promotion. We speak promotion not only in position, but in salary right now in the name of Jesus. We declare elevation sa income. We speak wisdom to gain more wealth right now in Jesus' mighty name. At sa buhay ng iyong mga anak mula sa mga kabataan nagtatrabaho, mga nanay at tatay sa kanilang paano sila kumikita, Lord God. We speak increase. Hindi namin alam kung paano mangyayari, O Lord God, but hinahakbangan namin ito ng aming katapatan, O Lord God, ng aming pagsunod at pananampalataya. We speak increase, O Lord God, in the name of Jesus Christ. And Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. At hayaan niyo po na ito ay mamunga sa aming buhay, sa aming pagkatao. Bless your people in this place, and you will see each and every one that is in this place, O Lord God, na punong-puno, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo, ng pamumunga ng iyong Espiritu Santo, O Lord God, that we have the power, we have the courage, we have the strength, O Lord God,
self-control, O Lord God, na tinuro mo sa amin sa araw na ito. At marami mga taong nakapaligid sa amin, they will be amazed. Dahil ang mga buhay namin, O Lord God, ay binabago mo na ng binabago. They will see the character of Jesus Christ and they will say, gusto ko ng Panginoon mo. Gusto ko ng Diyos na meron ka. Kaya naman maniniwala sila, O Lord God, because of our lives, O Lord God, na binago mo, Panginoon. Right now, cover us with the blood of Jesus and we give you the highest praise. We give you the highest glory. We give you highest honor, O Lord God, for everything that you have done today. We are victorious. Victorious ang inyong mga anak sa paparating na linggo. No one can defeat us. No enemy can defeat us, O Lord God. But we declare that we are protected, O Lord God, and we are more than conqueror, O Lord God. In the mighty name of Jesus, the people of God, everybody say, Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Before po tayo mag-uwian, pwede po tayo magkamayan po muna. God bless po. See you po next week.